lasting health. Ready ka na ba, Coach Nida? Take it away. Yan. Thank you, Coach Cherry Lou. And good morning, everyone. And thank you for joining us today. Before ko po ibigay yung topic natin, let me share my slide muna. Okay po. Okay na ba, Coach Cherry Lou? Yes, Coach. Ayan. Ready na. Ayan, ayan. Before din po yung topic ko, let me share po my story here in Herbalife. By the way, again, I am Coach Nida Maranon po, 50 years old from Cabuyao, Laguna. Ginamit ko po yung products natin initially for my weight loss and ngayon po ginagamit ko na po siya for my healthy aging kasi 11 years ko na po siyang ginagamit and ang favorite na products ko po na favorite din naman po ng lahat yung ating aloe tea shake. And bukod po doon, meron tayong mga supplements na talagang for our extra protection. Yung favorite po namin is yung vitamins and minerals, NRG, yung ating Immulif na ngayon ay napakasarap po talaga na kailangan natin kasi talagang nag-uulan. And of course, yung probiotic po natin for extra good bacteria po natin. 1 billion good bacteria po ito. And na-meet ko po ang Herbalife talaga. Actually, ang background ko po before I met Herbalife, I'm doing this part-time po. Uh, I'm a realtor doing that part-time and may mga side hustle. And of course, full-time housewife. Okay naman po yung income. Ang hindi ko lang po gusto before is yung was very unhealthy po yung lifestyle ko na talagang limited po yung alam ko about nutrition. And of course, medyo negative po akong tao and contented na po ako hindi naman po sa hindi friendly, pero contented na po ako sa mga friends ko. But because of Herbalife, I found the solution because of Herbalife. Naiintindihan ko po yung proper nutrition and mas naging health conscious po kami talaga para talagang iba po kasi ngayon mas ano po tayo, mas marami pong mga sakit na pwede nating makuha. And hindi lang po physical yung nababago sa atin sa Herbalife, emotional, mentally, nababago po, and of course, spiritual. So, uh, I recommend na talagang stick with this community kasi we have the same goal po talagang and syempre may mga struggles po tayo na encounter. So with this community po, ina-uplift po tayo. Then minsan naliligaw po tayo or na iiba yung ating ways ng kain. But because of this community, talagang maintindihan po natin na talagang, talaga palang pwedeng i-continue na maging lifestyle po talaga natin to. That's why I really love Herbalife po and very excited po ako about my future here in Herbalife kasi I know hindi po ako magiging burden sa family ko and magkakaroon po tayo ng healthy aging dito. And looking forward pa po ako sa mga matutulungan pa po natin sa Herbalife, itong ating products. That's why I really love Herbalife and so much of me po. Let's proceed po sa aking topic. Uh, Skip resolution, try monthly diet changes for lasting health. Ito po ay galing kay Susan Bowerman, our Senior Director of Worldwide Nutrition Education Training at Herbalife. So, ito pong topic na to, actually, akala nila for ano lang po, New Year or yung mga New Year resolution. So ang tanong ko po sa ating lahat, sino na po is yung nung January 1 ay nakapag-set na po ng New Year's resolution? So type 1 po sa ating chat box or kahit hindi ko po makikita yan, later po makikita ko po. And kumusta naman po yung nagawa niyo po ba? Yung inyong New Year's resolution. So, sa mga nakagawa po, congratulations. So, sa mga hindi, ito pong topic na to ay napakaganda. Pakinggan po natin. Kasi may mga tinuro po si Miss Susan Bowerman. Shinare po yung different way to approach New Year's resolution instead na yung very overwhelming po sa ating sarili. Kasi minsan masyadong malalaki yung goals na gusto natin. Then we will explore how making small monthly changes
can lead to lasting healthy habits. Actually, kahit yun nga, di naman New Year, pwede po natin gawin to. So, minsan kasi very overwhelming kapag sobrang dami ng New Year's resolutions natin, no? Pero kung konting adjustment lang yung yung gagawin natin each month, mas madali pong mas-stick sa yung mga goals natin. And aim natin po is three small diet changes kada buwan para by the end of the year, makaka-develop ka na ng healthy at long-lasting habits. So, pagdating ng January 1, marami kasi sa atin naman talaga yung inspired, mag-start ng fresh na at gumawa ng mga healthier choices, no? Pero madalas, nagsiset tayo ng sobrang strict nga na diet resolution. Tapos, after few weeks, mapapansin nyo, mawawalan na agad ng ng agad ng gana or yung motivation. So, natural kasi na parang pag bagong taon gusto talaga ng um, may mga bagong hope yung, at mga promises. Then, syempre, kakain ng tama, pag magpapapayat, mag-exercise. Pero ang hirap talaga kung sabay-sabay po natin na na gagawin yung gagawin niya ang daming pagbabago. So, ito po yung dapat gawin. Instead, bakit hindi po natin di po gradual yung and sustainable yung changes na i-focus natin. So, o kaya talagang i-maintain na talagang pwede po nating i-maintain all year, no? So, i-shift po daw natin yung ating mindset from quick fix goals to small achievable adjustment na kaya mong gawin consistently. And dito talagang makakatulong sa inyo yung ating mga Herbalife coaches. Kasi bakit? Kasi may mga meal plan kaming binibigay, 'di ba? Silang binibigay sa inyo na naka-personalize talaga 'yon. And nakalagay doon 5 to 6 times ka nga kakain. So, at saka sinasabi ng mga coaches, bawal magutom. So, very achievable talaga. Kasi ang kinakat talaga natin dito, dun sa meal plan nyo, ay yung calories, hindi yung food, hindi yung pagkain, no? Unlike yung sa quick fix goals na, halimbawa, minsan ganun once a day ka lang kakain, na kasi kailangan mo mag-lose ng 30 pounds in a month. So gutom na gutom ka nun. So, hindi siya sustainable pag ganun. So, yun, shift natin yung ating mind daw ngayon. Then, gumawa ka ng listahan na talaga sa journal mo, no? Ito yung mga small changes. Pero, huwag mong planuhin o huwag mong ilagay na lahat agad-agad. Ang suggestion ni Susan Bowerman, itakal yung three changes lang. Halimbawa, sa January, 3 changes, 3 din sa February, then the next month, March, 3 din. Hanggang sa matapos mo yung taon. So, bakit ganon? Lang siya. 3 changes lang siya. Kasi kung 3 bagong habits lang ang i-establish daw natin kada buwan, hindi ka ma-overwhelmed. At by the end of the month, part na siya ng routine mo. So, ready ka na ulit magdagdag ng 3 new changes sa susunod na buwan. So, ganun pala yun. Hindi agad-agad daw. And kapag small changes ang focus mo, mas sustainable nga siya. So, halimbawa, January nga, you cut 100 calories per day. Dahil nga, 3 small changes, by the fifth month kasi may 15 new habits ka na that could save up to 500 calories a day. Why 15? Kasi 3 times 15, 3 small changes ka nga every month eh. So, by the fifth month, may 15 changes ka na. And nakasave ka na daw ng 500 calories. Bakit 500 calories lang yung inaalaw natin? Kasi yung 500 calories is is healthy kasi balance siya, 'di ba? Yun yung sinasabi lang ng mga coaches na ibabawas talaga. Enough siya para mag-lose ng weight gradually. So hindi siya yung bilisan talaga na hindi healthy. Pero hindi makakompromise. Ito nga, hindi makakompromise yung nutrition at energy na kailangan mo. So imagine yung difference ng health mo by the end of the year. So yun yung magiging maganda kasi pati health natin talaga habang naglo-lose ka ay nagiging okay, so mas nagiging healthy tayo. So tanungin po natin muna yung ating mga sarili. What small improvements na gusto nyong unahin? So, gusto nyo bang unahin muna yung magdagdag muna ng fruits and veggies sa meals nyo? Or gusto nyong bawasan yung mga
mahilig sa sugar dyan, yung added sugars. Pwede din mag-practice ng portion control or mindful eating. So, pwede din tong work on portion control or mindful eating or magdagdag ka ng protein sa meals and snacks mo to. So, pumili ka lang daw ng tatlong small meaningful action bawat buwan. Gawin mo siyang routine at saka magdagdag ka pa ng bago every month. So, ganun daw yung gagawin natin. So, eto pa. So, sino naman dito yung gustong magbawas ng sugar intake? Kasi iisa-isay natin. Sugar intake, lalo na yung mataas na yung sugar, no? So, ito yung mga pwedeng gawin yung mga pwede niyong gawin daw, sabi ni Susan Bowerman. So, I will have fruits or dessert instead na mag-cookies ka. So, pwede ka mag-apple, pwede mag-banana, di ba yun yung kasama dun sa meal plan nyo. Kaysa mag-cookies ka kasi ano to, ah, mataas talaga yung sugar ng cookies. Mataas din ang calorie. So, then pwede ding I will cut soda. So, yung mga mahihilig ng soda dyan. So, intake half na lang muna daw. Kung talagang hindi makat ang pag-inom ng soda. Pero, syempre, much better kung water. Pero kung hindi talaga kaya, meron kasing talagang hindi nainom ng water, soda lang. So, half muna, tapos half water. Yun yung i-suggest nyo sa kanila. Then, I will switch from pre-sweetened yogurt into plain yogurt. So, magpe-plain para talagang malesen yung sugar nila, no? Then, kung ang goal naman natin ay bawasan yung mga fatty foods, so, pero yung mga mahilig to sa mga fatty foods, no? So, ito yung pwedeng gawin nila. So, I will swap chips or fries with a side salad for lunch instead. So, yun yung pwedeng gawin. Kasi talagang yung chips and fries, matataas talaga to sa fat, deep fried kasi to. So, mataas talaga siya sa fat. So, then excessive consumption ng talagang mga food na to can lead talaga para mag-weight gain ka talaga or may mga health issues like diabetes and high blood pressure. Then, sabi naman dito, I will switch my usual high-fat snack with nutritious protein-rich snacks. So, pwedeng ipasok natin dito yung ating mga shakes talaga kasi talagang very nutritious and talaga namang may loaded siya ng nutrient dense nga and meron siyang talagang protein. So, pwede niyong i-recommend sa kanila yung ating yung PPP, yung ating shake, yung ating protein iced coffee, yung high protein iced coffee natin or yung rebuild na sinasabi, yung narinig nyo kay Coach Cecil kanina. So, instead, yung process, yung mga high-fat snacks, minsan kasi yung mga cookies, akala nyo yung cookies, yung pastries and ice cream, sugar lang yan. Pero mataas pa rin po yung mga fat talaga niyan. So, yun yung isa-suggest natin sa kanila. I will have my coffee drink made with non-fat milk instead of whole milk. So, non-fat milk, isi-switch natin. So, sasabihin niyo yan sa mga clients niyo na, or yung mga alaga niyo na talagang coffee lover na pwede niyo namang talagang replace yung non-fat, yung whole milk sa non-fat. And of course, kung portion naman yung kailangan natin, eto pwede nating gawin, no? I will use smaller plates when I eat at home to control my portions. So, ibig sabihin, pag gamit kasi natin ng mas maliit na plato, parang automatic na mas konti talaga yung malalagay natin pagkain, di ba? Kapag pag maliit yung plato, puno, parang tingin natin, ano siya, yung hindi ka na makakakain ng sobra. Kasi parang di ba pag malaking plate, pag konti lang nilagay mo, parang konti lang. Pero pag nilagay mo yun sa maliit, ah, parang full na talaga. Yung parang feeling mo, yun yung subconscious natin na enough na ito. So, yun yun. So, when I go out to eat, I will ask the server to put half my meal in a take-home container and serve me the rest. So, pwede pala talaga yun. So, automatic, ipabalot mo na yung half kasi makikita mo pa, baka maubos mo pa yan eh. So, pwede yun para may, later on mo na siya kakainin. So, makakatulong to. Then, of course, I will weigh and measure my food portion a few times a week
to make sure I'm staying on track. So, hindi naman sinabing everyday mo, OA naman yun kung titimbangan natin yung kinakain natin araw. Pero ano yun eh, pag minsan, parang memorize na natin yun na eto lang talaga yung, ah, ito lang talaga yung kakainin natin. And malalaman mo yung mga macronutrients doon kung ano yung timbang niyan. So, ayan ang portion control. So, eto, ah, ano yung mga takeaways natin dito? Turning resolution to New Year journey. So, it's natural to feel pressure in New Year's resolution. But remember, a healthy lifestyle is not just for January. So, ibig sabihin nun, the whole year yan. Or kung gusto nyo ngayon mag-start na, meron kayong goal pagdating ng December kasi burn na siya. So, pwede nyong i-apply itong mga suggestion or tips ni Susan Bauer. So, instead of seeing this as a quick fix, think of it as beginning of a journey to a healthier you. So, ayan. And of course, focus daw tayo sa habits na nagpapaganda yung pakiramdam natin. At para yung fit yung lifestyle mo long term. So, hindi yung lifestyle or yung fit sa iba or makikita mo na talagang yung iba kayang gawin. Kailangan yung talagang kaya mong gawin. Yung small consistent action, yun yung magbibigay sa atin ng solid foundation kasi over time. So, mas realistic, mas empowering talaga siya. So, kung ready ka na, sabi na nga, today is a new beginning, no? Start this year or kahit later na siya, no? So, pwede kung ayaw mo pa siyang i-apply, pero mas better kung i-apply mo na ngayon. So, ngayon, alam niyo na, pagdating ng January, alam niyo na kung paano, kailangan small changes lang tayo, no? Para hindi overwhelming. So, ang sabi, this year and journey, join the community on Instagram. Meron po tayong i-mention nyo lang yung at Herbalife or use the hashtag live your best life para maka-inspire ka rin ng iba kung gagawin mo itong changes na to, no? So, ayan, ayun nga, today is a new beginning. So, ayan, every day gives us fresh chance to start again, gumawa tayo ng better choices at mag-improve sa ating sarili every day, no? So, ayan. I hope marami tayong naintindihan, may napulot kayo para pagdating ng New Year or ngayon nga, pwede nyo nang start, especially yung mga nag-start ng program ngayon. So, you ask your coach ulit or naka-live naman to or recorded naman to. You can ask your coach para talagang ma-apply natin ang mas magandang result natin and mas healthy tayo. So, ayan, thank you, Coach Sherry Lou. Back to you. Ayan, grabe naman. Ang ganda ng iyong topic, Coach. Ang dami kong na-take note. Guilty kasi ako dyan. Sa pag-January, ang dami ko talagang New Year resolution.